Trending ngayon sa mundo ng social media, ang balitang magpa-file na ng kaso ang Department of Justice sa itinuturing na mga mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito ay base sa mga naging statement ng self-confessed gunman na si Joel Escorial, pero isa itong malaking kalokohan ayon sa isang kilalang Marcos blogger na si Maharlika. Anya, hindi ito patas. Bakit magsasampa na ng kaso ni wala pa namang hearing na nagaganap at wala namang konkretong ebidensya at puro statements lang naman ang isang adik? Lumalabas lamang aniya na gusto niyang idiin si General Bantag. Isa pang katanungan ni Maharlika, bakit ang lahat ng sinasabi ni Joel Escorial ay pinaniwalaan agad ng DOJ at DILG? Hindi ba mga abogado itong sila Abalos at Remulla? Napaka-unfair nito, dapat hingin din nila ang statement ng dating Bucor chief at magkaroon ng proper investigation at cross-examination. Nakakahiya naman ang batas sa ating bansa kung ganyan ang magiging basehan. Panoorin natin ang video. Sabi niya dapat panagutin na kasi malinaw na yung dalawang nabanggit. Kasi aside from General Bantag, may binanggit pa raw na opisyal sa Bucor. So coming from the statement of Roy Mabasa, na sinasabi niya, kapatid ni Percy, na dapat papanagutin na kasi malinaw na. So ibig sabihin, ang pamilyang Mabasa at ang DOJ at ang DILG ay naniniwala na kaagad sa statement ng isang gunman. So ibig sabihin lahat ng statement ng gunman na idadagdag niya, si Escorial, kung anong maisip niya na may nagpo-force sa kanya, papaniwalaan nyo? Solved na yung kaso? Walang proper investigation? Walang cross-examination? Ganun ba ang batas sa atin? Nakakayanan ba abogado si Abalos at saka si Remulla? Yun lang naman ang sa akin. Sasabihin niyo, ito na halos halos solved na yung kaso? Really? Solved na yung kaso? Wala pang hearing sa korte, solved na? Ganun ba, ganun ka solved? Ganun ba ka ano? Hey, about yung kaso kay yung anak ni Remulla tungkol sa Mary Jane. What happened to that? Natabunan na. Ano nangyari? May update pa? Para tuloy ang nakikita ng taong bayan dito, doon tayo nagfo-focus dito kay Percy. At dito kay General Bantag at yung pagtatanim nyo ng mga alak dyan. Tapos yung issue dun sa marijuana, kay Mary Jane, wala na. So, kailangan din malaman ng taong bayan kasi DOJ Secretary si Boying Remulla, na-meet natin yan. May picture nga ako dun sa kanya eh. Hindi ko lang na-post. Wala akong time. Okay? So anyway, hindi ba dapat ganun mga palangga? Wala eh. Ang nakikita dito, parang diversionary tactics ang dinadivert. Ang mga eksena, I'm not saying hindi man ako eksperto. Ito po ay dahil lang sa mapanuring mata ni Angelita, ni Maharlika. All right. Thank you, Hans Campol and Sylvia Tolentino Ibanez. Thank you, palangga. Yun lang yung sa akin. Bakit niyo papaniwala? Ba't sinasabi niyo na almost how many percent? Ano sabi nila palangga? Ilang percent? Oh. Ilang percent na na-solve? So, ibig sabihin, dahil sa statement ng isang krikikikikik, si Escorial na gumaganon, dun kayo magbe-based? So, you don't care about the statement of the Bucor chief? So, dinidiin nyo na si Bantag ay nagsisinungaling. Tapos, pinaniwalaan nyo ang isang gunman? Oh, yun lang naman ang sa akin, mga palangga. Di ba? Nakakaloka, hindi ko kinikerry. Alright. Ano sabi? Planted, Bantag, marami nasagasaan si Bantag kaya gusto nilang mawala, sabi ni palangga, ni Romel Perez Cruzada. Alam mo, nakakalungkot ano? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, pinagsisara yung mga kubol at pinipilit. Although, of course, naniniwala naman ako, hindi talaga malinis ang Bucor. Meron talagang mga dyan, may mga palpak din talaga dyan. Pero ang nakikita lang natin, nagbe-base tayo sa mga interview, sa mga statement ng ating mga supposedly leaders ng bayan na nagbubuhol-buhol ang kanilang mga statement. Na ito yung insulto ito sa karunungan ng ating mga Pilipino. Diba? Hindi ko kinikerry ito mga palangga. Pinaniniwalaan nyo kaagad itong si Escorial.
Dahil sinasabi niyo solved na, almost solved na ang kaso wala pang hearing nga eh. Pero idinidiin ninyo ang kabaro ninyo si General Bantag. Nasaan ang fairness? Bakit hindi kayo nakipag-coordinate sa kanya noong October 16? Okay, nung lumabas ito, bakit kayo-kayo lang? So definitely, kung ito ang titignan natin, gusto nyong idiin si General Bantag. Based lang ito sa interview. I'm not saying na tama yung sinabi kong idiin. Ito po ay pinapakita ng mga pronouncement, mga naratibo, mga pananalita at mga gesture ninyo na nakikita namin sa mainstream media. Malaking katanungan yun eh. Bakit kayo lang yung nag-press con? Bakit hindi nyo sinabi yung Bucor Chief? Bakit doon lang kayo naniniwala sa gunman? Hindi nyo pinaniniwalaan yung kabaro ninyong general din. Ay, well, hindi pala kayo general. Di ba? Yun lang po ang katanungan. Nakaka-stress. Masisira si BBM dito at saka parami ang inuupo ng administrasyon na dilawan. Sabi ko nga, nagmura na tayo eh. Tinayan na natin yung alindog natin lahat para hindi natin maibalik itong mga liberal party. Tapos ngayon, puro dilawan, mga oligarchs. They welcome to the world of dilawan uli. So parang natama yung mga sinasabi ng tao, ang nasa likod o nasa loob ng gabinete ni BBM ay mga dilawan. At si Pakito Ochoa ay nasa loob ng kitchen cabinet, nagluluto. Imaginin mo, nasa loob ng kitchen cabinet, nagluluto. O ano yun, surot. Di ba? Ay, nako. Hindi ko kinikeres. Masakit yung ulo ko dito. Manny Sasop, sabi niya, Sarsuela, circus drama, scripted. Ayan. Oo nga, no? Kakaloka. So ngayon, gusto nyo ibalik yung mga pasayaw-sayaw doon sa loob ng kubol? Tapos yung mga artista, papasok na naman doon? Sino bang, doon? Sino bang Diyos ng, Panginoon ng illegal na, ng kasamaan? Ang boss nyo. May kumita ba dito? For sure, may kumikita dyan eh. Alam mo, ang dami mga issue na dapat nating pag-uusapan. Actually, palala ng palala yung mga isyong nalalaman ko. I'm afraid na, well, I wish wala akong alam. Yeah, I wish wala akong alam. Ang problema kasi, pag may nalalaman ka, na yung gobyernong sinuportahan mo. Sinuportahan natin si BBM. Pero uncontrollable yung mga taong nasa paligid na. And I doubt it. Maaaring hindi alam ni BBM. For sure, baka hindi niyo to alam. Pero kung ganito na ganito, ang ginagawa ng mga script ninyo, hindi hutangan taong bayan. Kahit sino, kung gaano ka ka-diehard, kung gaano ka ka-loyalista, kapag ginago na ang mga taong lingkod bayan, totoong naglilingkod bayan, o ginago nyo kami na mga hindi naman sarado ang utak, bayan ang magdedesisyon yan. Hindi ang mga bayaran yung may vlogger man kayo dyan na nauutusan, tagadukot. Well, meron nga. Diba? Yung ahas, diba? Oh, ito pa nga ang issue ko eh. Kung talaga ang gobyernong ito ay sama-samang babangon muli, bakit hindi pa iniimbestagahan hanggang ngayon kung sino ang nagbigay kay Taning at kay Tuning ng official documents? At kung talagang gusto niyong bumangon ng Pilipinas, ang 433 katao na nanalo dyan sa loto, bakit wala pang investigasyon yan? At bakit ang mainstream media, katulad ng Channel 5, Channel 2, Channel 7, hindi ko nakikita eh, na bumabatikos sa mga kapalpakan ng gobyerno. Malungkot kapag walang nagbabatikos na mainstream. Parang lahat tahimik. There must be something going on. May mga niluluto ba? Dati atak-atak ang tira nyo kay Duterte ah. Ang tanong ngayon ng bayan, may pabor na ba na hiningi itong mga mainstream na ito? Bakit kayo walang batikos sa mga ni BBM? Sa mga tiwali niyang mga appointees? Dapat meron yun. Kasi hindi masaya ang buhay kung perfect. Di ba? Hindi masaya ang buhay ang perfect. Ibig sabihin, nagbubulag-bulagan itong mga mainstream na ito. Hindi nakikita. Kumbaga, hindi na kayo nag-a-analyze. Hindi na kayo nagbabatikos. Kasi what? Imagine nyo nung si Duterte, PRRD, minuto ang batikos. Pero ngayon although, tama lang na huwag kayong bumatikos kung magandang ginagawa ng Pangulo. But I'm talking about not the Pangulo, yung mga taong itinalaga niya. Bakit hindi niyo sinisensationalize? Itong pag-upo kay
Akuzar diyan sa housing sa housing. Marami man, hindi ko pa na-review yung mga message sa akin. Bakit hindi binabatikos ng media to? Bakit? Dating appointee ni, yan eh. Ay, no, not appointee. Yun nga, nabanggit ko na. May mga anomalyang ginawa. Bakit hindi sinisilip ng media to? Dahil Dilawan, dahil magkakampi na ang Dilawan at Pulawan na author, kung ano man ang nangyayari sa loob ng Malacan. Ganun ba? Wala nang thrill ang Philippine politics pag tatahimik ang mainstream media nang may nakikita silang, pansinin nyo mga palangga, pansinin nyo. Sabihin nyo kung nagsisinungaling ako. Puntahan nyo ang mga mainstream media. Dati, anak ng diktador, di ba? Ang Rappler na lang yata ang naiiwan na nagbabatikos eh. Yeah. Diktador, ganito, ganyan-ganyan. Ang kanyang ganito, ayan, palpak, ganyan-ganyan. Pero ngayon, ang daming saswelang nagaganap, ang daming script. Nga, there must be, there must be something, going on, my God. So anyway, tomorrow, it's 3:28 na dito ng umaga. So later, I have an event na bonggang-bongga. So malalaman nyo yon kasi magla-live tayo. But mga palangga, ang hirap makipaglaban para sa bayan kung majority, yung karamihan, ay bulok pa rin na sistemang binitbit nyo galing sa Dilawan. Tuwang-tuwa nga tayo nun eh. Yung pinagboboljak ni Pangulong Duterte mga Dilawan. Although may nakalusot din naman ng mga Dilawan ng panahon niya. Pero itong nangyayari sa administrasyon, rampant ang mga Dilawan. Si Marojas ba hindi pa na-appoint? Gusto ko siya ma-appoint. Believe me, gusto ko siya ma-appoint. Kasi alam ko, i-appoint daw nila yan eh. Para makita ninyo kung ano yung emosyon ng bayan. I-appoint nyo lahat. Pati si Lenny, i-appoint nyo. Unity baka mo? Ay, nako. Unity, kayo lang ang babangon muli. Kung ganito mga sistema, ay 6 years hanggang sa huling hininga natin, magdadadakdak tayo dito. Anyway, good luck sa Pilipinas kung minamahal. Lumaban pa rin tayo kahit nakakapagod na. I don't know. We have to speak up. Kailangan marinig ang ating boses, mga palangga. Hindi ganito.